Nag-apply ka sa DSWD pero hindi ka qualified. So bakit kaya? Ano ang mga dapat natin gawin? Ano-ano ang mga serbisyo ng DSWD? At sa dulo ng video, paano tayo mag-a-apply? Kung gusto mo ng mga step-by-step na guide o tutorial katulad nito, huwag lang kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong na po yan sa amin. Salamat po. Bakit hindi ka naging qualified? May mga specific na qualifications ang bawat programa ng DSWD kahit gusto ka nilang tulungan, kailangan nilang sundin ang guidelines. Ilan sa mga karaniwang dahilan kung bakit hindi qualified. Unang-una, hindi pasok sa income bracket. Medyo mataas ang kita ng pamilya, may suporta na galing sa pamilya o may ibang pensyon galing sa gobyerno. Number 2, hindi kabilang sa target group. So, hindi solo parent, hindi rin PWD at lalong hindi indigent. Number 3, incomplete ang requirements o kulang sa suporta o supporting documents. Number 4, duplicate application o may existing assistance na nakuha sa ibang ahensya. Number 5, hindi residente na area na sakop ng programa. So, ano ang mga pwede mong gawin? Unang-una, kung hindi ka qualified ngayon ay pwede ka pa rin mag-reapply sa ibang programa ng TSWD. May iba't ibang uri ng tulong katulad ng medical, burial, educational at livelihood. Ayusin o kumpletuhin ang requirements at mag-apply ulit. Pwede po yan. Magpatulong sa barangay o MSWDO, Municipal Social Welfare and Development Office po yan para ma-assess ka ulit. Kung may mali sa assessment, pwede kang mag-request ng re-evaluation para makapag-apply. So ano ang mga alternative programs na pwede mong lapitan sa DSWD? Kung hindi ka pasok sa DSWD program, halimbawa nag-apply ka ng DSWD AX para sa educational aid, pero hindi ka qualified dahil may regular na income ang mga magulang mo, pwede kang lumapit sa barangay o sa munisipyo. Katulad ng DOLE o yung Department of Labor and Employment. Meron po silang programa na tupad at yan po ay Temporary Work Livelihood Assistance. May video na rin po tayo niya kung paano mag-a-apply sa tupad ng program ng DOLE. Nasa description po ang link para i-click nyo na lang at mapanood anytime. Pwede rin sa TESDA, yung Technical Education and Skills Development Authority at may pre-skills training at meron din po yung allowance. May video na rin po tayo niya kung paano mag-a-apply sa TESDA. Nasa description din po ang link para i-click nyo na lang at pwede nyo panoorin yan anytime. Mga programa ng DSWD na pwedeng applyan. Unang-una ay ang 4 piso ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ano-ano mga benepisyo? Tulong pinansyal para sa education, kalusugan at pagkain sa mga bata. Number 2, assistance to individuals in crisis o yung AX. Pwede ka dyan mag-medical assistance, burial assistance, transportation, food, or financial assistance. Number 3, ang Sustainable Livelihood Program. Ito maganda to, no? Tulong para makapagsimula ng maliit na negosyo at pagtulong sa paghahanap ng trabaho. Ito naman po para sa ating mga seniors, magbigay ng buwan ng pensyon. Pensyon po yan, 500 o 1,000, depende sa lugar. Sa mga mahihirap na nakatatanda na walang pensyon o permanenteng kita. Number 5, ang listahanan. Ito po yung database o yung sistema na ginagamit bilang batayan sa pagbibigay ng tulong ng iba't ibang ahensya. So, paano tayo mag-a-apply sa DSWD? Unang-una ay ang 4 piso ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Paano tayo mag-a-apply? Kung sa tingin mo ay kwalipikado ka pero di ka pa kasali, pumunta lang sa inyong munisipyo o Social Welfare and Development Office sa inyong City Hall o munisipyo. Magpa-assess para mapasama sa listahan. So, ang mga requirement, kailangan ng valid ID, barangay certificate, at birth certificate ng mga bata. Number 2, ang AX naman o Assistance to Individual in Crisis Situation. So, paano tayo mag-a-apply? Number 1, pumunta sa pinakamalapit na DSWD Field Office o Satellite Office. Kumuha ng AX form at sagutin ito. So, isubmit ang mga dokumento. Halimbawa, medical assistance, kailangan ng resibo, prescription o hospital bill. Sa burial naman, kailangan ng death certificate at funeral contact. Kung transportation assistance, travel purpose at quotation.
At sa Financial Food Assistance, Barangay Certificate of Indigency. Kailangan po yan. Sa Sustainable Livelihood Program naman o SLP, paano tayo mag-a-apply? Number 1, pumunta sa MSWDO o DSWD Field Office. Magpasa ng application at sumailalim sa orientation. Dadaan sa assessment at training bago mabigyan ng puhunan o job referral. Ano mga requirements? Barangay Certificate of Indigency, valid ID at project proposal kung sakaling meron kayo. Social Pension Program para sa mga indigent seniors. Ito po yung pensyon. Paano mag-apply? Pumunta sa Office of the Senior Citizen Affairs o OSCA o kaya ay sa MSWDO at mag-fill out ng application form. So, i-submit ang birth certificate o ID na nagpapatunay na senior na kayo. Barangay Certificate of Indigency at intayin ang validation ng DSWD o OSCA. Number 5, unlist tahanan. Kung sakaling hindi pa kayo member ng DSWD, paano mag-apply? Kapag may household assessment survey sa inyong lugar, siguraduhin makilahok. Kung wala pa kayong listahan, magpa-assess sa MSWDO sa inyong lugar. Kaya mag-apply lang kayo. Apply lang na apply. Sayang din po yan, okay? Para po sa atin lahat yan. At narito naman ang mga contact details ng DSWD sa atin sa Pilipinas. Meron silang hotline number at mobile number para sa Smart at para sa Globe. Meron din po silang text hotline. Andyan po yung number nila at yung kanilang landline sa central office. Kung gusto nyo, meron din silang email. Andyan po sa ilalim. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.